Praise the Lord! Hallelujah. Ang verse ko sa oras na ito ay matatagpuan sa Psalm 37 verse 23. Pero bago yan, tayo po ay yumuko at ipagkatiwala natin sa Lord ang lahat. Okay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa oras na ito, pinupuri kita at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Lord, i-bless mo ang iyong salita sa oras na ito, bigyan mo ng power na ito ay makapagbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. And Lord, open our spiritual eyes as ng mga kapatid, even their hearts, Lord, na ang iyong salita, Panginoon, ay maging kalakasan nila sa pang-araw-araw na buhay, O God. Amen. At Lord, itago mo ako sa iyong likuran at ikaw ang makikita, ikaw ang kapagturo, lead your Holy Spirit na siyang aming teacher sa oras na ito. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So, sabi dito sa Psalm 37 verse 23, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. So, ang title na po ay The Steps. Ano po ba yung mga lakad? So, sabi dito, ano po ba yung mga steps o paraan upang maging mabuting Kristiyano? Dapat ba tayo ay sumunod sa paraan ng tao o sa paraan ng Diyos? At natutuwa ba ang Diyos kapag lumalakad siya o kung lumalakad tayo ayon sa kalooban niya? Or hindi. So, nasa atin na po yan. So, ang message po ng Lord na pinaparating dito sa ating buhay, what is born again? Ito po ang katanungan. Pag sinabi mo na born again, it is a new birth or it is spiritual birth. And it happened only when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. So, matatawag ka na born again in order to be saved and given eternal life with God in heaven. So, iyan po ang isang born again. So, ano po ba yung mga paraan para isang mabuting Kristiyano? Nung tinanggap natin ang Panginoon, nasa atin na po siya. And the Holy Spirit is working with us within our heart. So, ano po bang gagawin natin para lumago po tayo bilang isang Kristiyano? Una po, communication to the Lord through prayer. Palagi wag nating kaligtaan na tayo ay manalangin, paggising pa lang, pagtulog, at kahit anong oras, communication to the Lord. Kasi mga kapatid, ang ating buhay ay hindi natin hawak. Ito ay hawak ng ating Panginoon. In just a twinkle of an eye, pwede tayong kunin ng Panginoon. But kung palagi natin kasama ang Panginoon, we are, kumbaga po ay, yung confident po tayo na si Lord ay palaging kasama natin. At pangalawa po is, yung meditation natin. Palaging nire-remind ni Pastor Art na bawat araw dapat may isa po tayong Word of God. Kasi alam niyo mga kapatid, ang isang Word of God sa ating buhay, nakapag-stir up ng ating spirit. Amen po ba kayo? Kasi pag sa time na ikaw ay mayroong problema, sa time na ikaw ay nalulungkot, sa time na mayroong kang hinaharap ng mga bagay na hindi maganda, once na ikaw ay makabasa ng salita ng Panginoon, ang spirit mo ay lumalakas. At yan ang isang Kristiyano. Hindi siya lang hihina, kundi siya ay lumalakas. Amen? Pangalawa po, tanong dito sa pangalawa, dapat po ba tayo ay sumunod sa Diyos, sa paraan ng Diyos, or sa paraan ng tao? Mga kapatid, huwag natin kaligtaan na kapag tayo ay sumunod sa paraan ng Diyos, alam natin na maganda ang ating kalalagyan.
Subalit pag sumunod po tayo sa paraan ng tao, ay alam na natin kung saan tayo pupunta. Ito po yung mga desire. Ang paraan kasi ng tao, ito po yung sarili nating laman ang sinusunod natin. Ang desire ng ating makalaman, desire ng ating mga puso, yun ang ating mga sinusunod. Hindi tayo minsan sumusunod sa instruction ni Lord. Sabi na we should walk, we should live in this world by God's word, or kumbaga po, yung roadmap ng ating Christian life, yung ating sundan na kasama ang Panginoon. Hallelujah. Pangatlo po, palagi nating tingnan ang ating buhay. At minsan, tanungin po natin ito. Natutuwa ba ang Lord sa ginagawa ko ngayon? Amen. Kumbaga sa ating sarili, siya ang ating tanungin. Minsan ba, Lord, natutuwa ka ba sa ginagawa ko? Dahil, ang isang Kristiyano, ang isang tunay na Kristiyano na binago ng Diyos, ano man ang kanyang gagawin, kumbaga po ay tinatanong niya muna ang Panginoon. At sa ating buhay, we're not perfect, mga kapatid. Minsan tayo ay nagkakasala sa Lord. Nadadapa sa ating paglalakad. Minsan dahil sa problema, nanghihina tayo. Aminin man natin yan at sa hindi. But, nandiyan ang Diyos upang gumabay sa atin. Kasi minsan, ang mga problemang ito, yun ang dahilan minsan upang mapalayo tayo sa Diyos. Or minsan kapag tayo ay mayroon na sa buhay, naabot na natin ang tuktok ng tagumpay sa ating buhay. Minsan ang Lord hindi na sa taas, kundi nasa baba na. Minsan nakalimutan na natin ang Panginoong magpasalamat sa Kanya. At yan ay ayaw ng Lord sa ating buhay. Yung mayroon ka ng pride, hindi na yung humbleness sa iyong buhay ang namamayani. Kasi kapag ikaw ay tunay na binago ng Diyos, ang banal na Espiritu Santo, ang bungkay ng banal na Espiritu Santo, ang siyang namamayani sa ating mga buhay. Amen? At palagi, ito po yung last na sabi ng Lord. Ang Panginoon, He makes firm steps para tayo ay lumago, para po tayo ay masecure ang ating buhay na walang hanggan. To empower us, yun ang communication natin kay Lord. Kapag nandyan siya palagi sa atin, na-empower tayo at hindi tayo mapalayo at hindi natin kumbaga po, mapalayo sa kanyang buhay, sa kanyang power, kundi tayo ay mapalapit palagi sa Diyos. At naalala niyo ba na ang Panginoon palagi kung wala tayo, He will sustain us. Hindi lang sa ating pangangailangan, kundi sa kalakasan na binibigay niya sa ating araw-araw. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, siya ang nagbibigay sa atin to nurture us upang ang ating spiritual na buhay ay maging malakas. Ang ating spiritual na buhay ay hindi maging tingting. Sabi nga kung di po tayo ay maging mataba sa spirito. In Jesus' name. Amen? And ang isang steps na gusto pa ng Lord, ma-develop sa atin, ma-fix ang ating buhay ng ayon sa kanyang kalooban. Maitama kung ano ang mali na ating ginagawa sa sanlibutan ito kapag tayo ay we are under the power of God. At I believe na
ang pagbabago is palagi nasa process tayo. Walang iglap na pagbabago sa buhay ng isang Kristiyano nung tinanggap niya ang Panginoon. Lahat tayo, unti-unti na binabago ng Lord. Subalit ang gusto ng Lord ay isubmit natin ang lahat sa Kanya. Kasi pag walang submission, wala pagbabago, walang tawag dito sa salita. So, walang pagbabago sa ating buhay. Doon pa rin yung pride natin, doon pa rin yung buhay natin sa labas na hindi kalugod-lugod sa Diyos. So, mga kapatid, yan lang po. Matutuwa ang Diyos kapag tayo ay palaging sumusunod sa Kanya at palaging isipin natin na tayo ay buhay na patotoo ng Diyos ni Jesus Christ bilang isang Kristiyano. Glory to God po. Yan lang po.